Okay mga kapatid, may bagong balita ulit tayong nasagap, no? So kasagsagan ng gunnery exercises daw ng ating mga sundalo dahil dito sa nagaganap na balikatan exercises ay tatlong barko ng China ang namataan mga tol. So ito, panoorin natin tong balitang to mula sa GMA Integrated News. Pag-usapan ulit natin to at bigyan natin to ng commentary and reaction video. Pero bago yan, syempre hinihikayat muna kita. Huwag mo kalimutan mag-subscribe sa GMA at kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, mga kapatid, kung saan ay pinag-uusapan natin ang mga kaganapan sa West Philippine Sea. Huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Ilang barko ng China ang namataan sa West Philippine Sea kasabay ng sabayang paglayag at gunnery exercise ng Pilipinas, Amerika at Pransya. At nakatutok dyan live si Ian Cruz. Ian. Yes, Vicky, sa ikatlong araw nga ng balikatan exercise dito sa West Philippine Sea ay tatlong mga warship din ng China ang tila ba nakamasid at sumusunod sa mga barko na magkakaalyadong Navy dito sa West Philippine Sea. Sa gunnery exercise na ito sa BRP Davao del Sur, isang lobo na tinatawag na killer tomato ang puntirya ng mga heavy machine gun ng magkakaalyado. Exercises Sa layong yan. 1,000 yards, umalingaw rin sa malawak na West Philippine Sea ang sunod-sunod na putok ng heavy machine guns ng dambuhalang USS Somerset. Sa ikatlong araw na ito ng paglalayag sa West Philippine Sea ay sumama na sa pagsasanay ang landing platform Dock 25 ng Amerika. Nakapagpaputok din ng machine gun ang sumusunod sa amin na BRP Ramon Alcaraz. It is an opportunity for us to test yung ating Ano yan, tinatamaan ba nila yan o hindi? mga skills Parang ng hindi ating mga tinatamaan. personnel at the same time yung ating mga kagamitan and weapons dito sa ating barko. Talagang nakuha natin na matarget yung ating killer tomato kanina. Habang nagaganap itong gunnery exercise sa pagitan ng mga magkakaalyadong Navy, tila nakamasid naman ang ilang warship ng China malapit sa operational box. Dumaan lang sa likod ng BRP Ramon Alcaraz at USS Harper's Ferry ang isang Chinese warship na nasa Dicalio noon sa magkaalyadong Navy. Yan yung surveillance nila di ba? Vessel nila yan, may malaking parang balloon. Tawag ng iba dyan, spy ship ng China. Tatlong warship ng China ang namataan malapit sa pagsasanay kanina na 30 to 35 nautical miles mula sa pampang ng Quezon, Palawan. Unang nakita kanina ang People's Liberation Army Navy destroyer na Shenzhen na may bow number 167. Bumalik rin ang surveillance ship na may bow number 793 pati ng isang frigate nila. Nasa 5.8 nautical miles ang distansya ng pinakamalapit na Chinese warship sa aming sinasakyang BRP Davao del Sur. Nagsimulang sumunod ang mga Chinese vessel nang tumawid dito sa West Philippine Sea ang mga barko ng Pilipinas, Amerika at France nitong Sabado mula sa Sulu Sea. Never naman tayo na-intimidate as long as we have conducted yung ating exercise na safe. Yun nga, katulad ng sinasabi ko, as long as we are safe. Kanina, kumpleto ang mga barko ng Pilipinas, Amerika at Pransya sa kanilang formation habang nagpalipad ng chopper ang USS Somerset para idokumento ang makasaysayang paglalayag. Dapat hindi sila lumalapit sa mga ganyan di ba? Kasi nag-gunnery exercises sila, pag sila tinamaan dyan, ako po, magwawala-wala na naman sila Kasalanan nila yon kung haharang-harang sila dyan, di ba? Kung lumalapit sila, alam naman nila nag-exercise dyan. Padaan-daan sila, di ba? Sa mapa, makikitang katapat halos ng group sail ang Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Biruin mo, 35 nautical miles lang ganito kalapit. Ganyan kalapit, may mga Chinese vessels na. Ano pang natira sa Pilipinas niya kung ganyan kalapit ang aangkinin ng China, di ba? Kalapit naman ang Ayungin Shoal ang panganiban o Mischief Reef na kontrolado ng China kahit pasok sa ating 200 nautical miles na exclusive economic zone. Yung Panganiban Reef ata na yun ang huling nasakop nila bago pa isadsad yung BRP Sierra Madre noong 1999. Kung di ako nagkakamali. Ang Airbus chopper ng France
Muli nagsanay ng paglapag sa aming sinasakyang barko. Ganyan ang gagawin kung maghahatid ng supply o kapalit na sundalo sa isang umaandar na barko. Nagdemo rin sila ng isang vertical medical evacuation. At nag-ensayo ng touch and go sa aming barko. Yes, Vicky, kung kanina nga ay mga live bullets yung pinaputok ng mga sundalo doon sa kanilang pagsasanay, inaasahan naman yun at inaabangan naman at inaasahan yung pagpapaputok ng makabagong rocket launcher sa mga susunod na araw sa pagpapatuloy nitong balikatan exercise. Yan muna ang latest mula rito sa West Philippine Sea. Okay, so rocket launcher na ang pasasabugin nitong mga susunod na araw. Pero ito mga kapatid, ito sa ibang report naman mga kapatid sa News 5 Everywhere. Ito, 2 barko ng China ang namataang umaaligid sa isinasagawang balikatan exercises mga tol. Hindi talaga natigas sa mukha nila mga kapatid. 2 Chinese warship na naman ang namataang umaaligid sa balikatan exercise sa West Philippine Sea. Ang isang barko ng China biglang sumulpot sa mismong balikatan area kaya napurnada ang gunnery exercise. Ito hindi ito na-report ka dun sa isa kaninang pinanood natin. No, napurnada yung gunnery exercises nila kasi biglang sumulpot daw yung barko ng China ba nagpapabaril. Nasa frontline ng balitang yan si Raynel Pawi. Sa lapit ng barkong ito, akalain mong bahagi ito ng balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika. Pero yan ang Dongjiao AGI 793 ng China. Alas 6 ng umaga kanina nang makalapit ito sa ating BRP Ramon Alcaraz. Ang barkong yan ng China, ang parehong barko na umaligid sa balikatan nitong Sabado. If it gets close about 2 nautical miles or if it impedes our navigational safety, then we will challenge them to give way on our path. Pasado alas 9 naman ng umaga, isa pang Chinese warship ang namataan. Yan ay isang Chinese destroyer vessel na 9 nautical miles ang layo sa BRP Ramon Alcaraz. We are monitoring them and recording their presence and reporting it to higher headquarters. Sa kabila niyan, bandang alas 10 ng umaga, pumosisyon ng US at Philippine Navy sa dagat. Ngayong araw nga ay gagawin ng gunnery exercises dito sa West Philippine Sea. Ang mga kalahok dito, 2 barko ng Pilipinas at 2 barko ng Amerika. Sabi ng Philippine Navy, dito'y mahahasa ang kanilang precision at targeting skills dahil may ihuhulog na target na tinatawag na killer tomato. Ito kasi medyo mabigat to itong gagamitin nila heavy machine gun. Tapos halimbawa umaandar ang barko, mahirap kontrolin yan lalo na yung nagre-recoil yan mga tol. Kaya pinag-eensayuhan din nila. Unang tumira sa target ang USSS Somerset. Sumunod na bumira ng putok ang BRP Davao del Sur. Nagpaulan din ng putok sa dagat ang BRP Ramon Alcaraz. Pero nang pagkakataon na ng USS Harper's Ferry, biglang pumasok sa gunnery exercise area ang Chinese vessel na Dongjiao AGI 793. Tignan mo kung hindi ba naman may mga sapak sa ulo yung mga yan. Nagkakaroon ng gunnery exercise, biglang papasok ng ganyan. Kung tamaan sila, di ba? Talaga nag-aano sila mga tol, nagpo-provoke talaga sila. Di ba? O ngayon, sagutin to ng mga pro-China, sino nagpo-provoke ngayon? Makailang beses pa raw nag-radio challenge ang barko ng Amerika sa China pero hindi ito pinansin. Diba mga bastos Para sa din? kaligtasan ng lahat, hindi na itinuloy ng USS Harper's Ferry ang pagpapaputok sa target dahil posibleng matamaan din ang barko ng China. Kahit napurnada ang gunnery exercise, nanindigan ang Philippine Navy na napagtibay dito lalo ang maritime skills ng dalawang bansa. This joint exercise is Mga ano talaga no, may mga sapak sa ulo mga tol no. Sana tinuloy na lang nila no? 'Di ba? Pag sinabi pa tinamaan nyo, humarang-harang kayo dyan. Alam nyo may exercises kami. conducted to show the unity of the 2 nations in promoting regional peace, security, and stability. Magtatagal pa hanggang May 10 ang balikatan exercises na nilahukan din ng French Navy. Nagbabalita mula sa frontline, Raynel Pawi, News 5. Tindi ng mga sapak sa ulo mga tol. Iba ang tama sa ulo nito mga tol, mga naka-fentanyl. Di ba yung drugs nila, fentanyl mga tol? So ito, panoorin naman natin to isang balita. Balikan natin. Narito ng balita mula sa GMA Integrated News. Binomba ng tubig ng mga barko ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc.
Lumayag ang BRP Bagakay at BRP Datu Bancao para sa Food Security Mission at Maritime Patrol. Ayon kay PCG spokesperson for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nasira ang ilang bahagi ng BRP Bagakay. Sabi naman ng China Coast Guard na ayon sa batas, Yan na naman sila, mga walang ya, naaayon sa batas. Anong batas ang sinasabi nila? Kung naaayon pala sa batas, mga tol, itong sinasabi nila, ba't di na natin gawin yan? Di ba? Ba't di natin gawin yung water cannon natin yan? At pag nagreklamo sila, sagot natin sa kanila, naaayon sa batas. Di ba? Kasi yun ang madalas nilang sinasabi, naaayon sa batas mga walang yatong mga to 'Di ba? Water cannon natin sila tapos ang sagot natin sa kanila naaayon sa batas. ang ilang bahagi ng BRP Bagakay. Sabi naman ng China Coast Guard na ayon sa batas ang pagtaboy nila sa mga barko ng Pilipinas. Tindi no, kakapal na mukha mga tol. Titigas ng mga mukha. Narito naman ang iba Putulin na natin dyan mga kapatid. So nakikita ninyo yung kawalangyaan na ginagawa ng China mga tol, 'di ba? Sino ba naman ang matutuwa, 'di ba? Kapag makakapanood ka ng mga balitang ganyan, 'di ba? Sa kasagsagan na ng ating ginagawang balikatan mga tol, 'di ba? Sa kasagsagan ng ginagawa nating mga balikatan, makakabalita ka ng mga ganito, 'di ba? Na iwa-water cannon ng China, yung mga barko natin kasi nagsasagawa lang naman tayo ng resupply at saka patrol. Tapos ang isasagot sa atin, aayon daw sa batas. Anong batas ang pinagsasasabi nila mga tol? 'Di ba? Labag na labag nga sila sa batas Hindi nga nila sinusunod yung UNCLOS. 'Di ba yung UNCLOS, Law of the Sea? Batas sa karagatan yun. Sinusunod ba nila yun? Hindi malabo 'Di ba? So wala bang batas talaga, yung tipong may pangil na batas ang pwedeng kumagat sa kanila para malaman nila yung ginagawa nilang kawalangyaan, 'di ba? Nakakapraning lang isipin mga tol pero wala Hanggang nood lang talaga tayo mga tol. Ang tanging magagawa na lang natin, suportahan natin yung ginagawa ng gobyerno, 'di ba? Makiisa na lang tayo sa ginagawa ng gobyerno kaysa yung mga nagrarally sa kalsada mga tol. 'Di ba? Panoorin niyo yan, tingnan niyo yung ginagawa ng bansang pinagtatanggol ninyo. Well anyway, hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.